Nanay ko, wala pa nga, pero alam na niya agad kung ano mangyayari. Anak, hindi ka pa talaga titigil ng kaka-cellphone mo. Alam mo, gawin mo yan ng gawin. Sige, humilata ka. Wala kang gawin kundi mag-cellphone. Masisira ang mata mo. Mabubulag ka. O anak, medyo late dumating. Saan ka na naman galing? Sasabihin mo na naman sa akin, nag-project ka, nasa school kayo, nagmi-meeting kayo, tigilan mo ko kasi nagde-date ka lang. Wala kang gawin araw-araw kundi mag-date. Kung ako sa'yo, mag-aasawa na lang ako. Abay, wala kang kaambag-ambag dito sa buhay eh. Gusto mo ba umasenso o ano? Pag Sabado, anong ginagawa mo? Nakahilata ka hanggang alas 12. Talaga bang hihilata na lang, matutulog, hindi tutulong sa bahay? Eh talagang ayaw mo umasenso. Ano anak? Talagang pinanganak kang tamad. Kaya para sa mga magulang na ganito nga makipag-usap sa mga anak nila, lalong nilalayo mo ang loob ng mga anak sa iyo. Hindi ko inaalis sa papagalitan mo, sasabihin mo kung anong mali, pero gawin mo sa tamang pamamaraan, hindi sa panunumbat. Kasi lalong nagkakainisan kayo pareho, hindi mo na lang sabihin, anak, gumising ka na, anak, Sabado, tumulong ka, kailangan kita. Naku anak, delikado yan. Huwag naman gabi-gabi ay nagde-date ka. Sabihin mo as a matter of fact kung ano ang dapat nila marinig. At kung merong sasabihin, kung ano man ang problema o saloobin nila, makikinig ka rin at hindi ka mag-i-interrupt. Hayaan mong sabihin sa'yo ng anak mo, baka may pinagdadaanan. Pero ikaw, pinapagalitan mo at puro sarcasm. Sarcastic ba ang naririnig sa'yo? Wala pa ka nangyayari. Hindi mo nga alam saan nanggagaling ang anak mo. Sigurado ka na sa patutunguhan? Wala pa nga alam mo na mangyayari. Iba ka rin eh, no? Think about that.